Shalom sa inyong lahat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Awit 37:7 at 9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang Diyos ay nakakontrol kahit na sa buhay mo, mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ng propesya ng Biblia? Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 130, 1, 2, 5 at 6. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumadaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karainan. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako'y umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. Higit pa kaysa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Amen. Panlabing-tatlong leksyon, mga larawan ng katapusan. Ang ating susing talata ay Jonas 1:9. Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Ating titingnan ang misyon ni Jonas sa Ninive, ang pagbagsak ng Babylonia at ang pagbangon ni Ciro, ang hari ng Persia na nagpalaya sa bayan ng Diyos at itinulot sila upang makabalik sa lupang pangako. Nakakahukay tayo mula rito ng mga makasaysayang salaysay ng iba't ibang mga elemento na makatutulong sa atin na mas maunawaan ang tinatawag nating katotohanan sa ngayon. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Ang misyon ni Jonas sa Ninive, ang pagbagsak ng Babylonia, at ang pagbangon ni Ciro. Doon sa una ay may dalawang tatalakayin. Ang atubiling propeta, isang gawain ng pagsisisi. Gayon din sa ikalawa, dalawa, ang pagiging ni Belshazzar, ang pagtutuyo ng Euphrates. At sa ikatlo, tatalakayin si Ciro ang pinahiran. Unang pagkakahati, ang misyon ni Jonas sa Ninive, unang tatalakayin ang atudbiling propeta. Mateo 12:39 hanggang 41. Ngunit sumagot siya sa kanila, ito ang ating Panginoon. Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalo niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanila, liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dampuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa.
At ang mga tao ng Ninibe ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Hunas at masdan ninyo may isang higit na dakila kaysa Hunas ang narito. Isa na mas dakila kay Hunas. Nasumpungan ng maraming manampalataya ang kanilang sarili na sinasalamin itong nag-aatubing propeta. Naglalaman din ang kwento ng kapansin-pansing mga implikasyon ng mga pangyayari sa hinaharap. Nagdeklara si Jesus na siya ay mas dakila kaysa kay Judas. Alam niya na ang pagparito sa mundo ay mangangahulugan ng krus at pumarito pa rin siya. Siya upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas 19:10. Kinugol ni Jonas ang 3 araw sa loob ng napakalaking isda dahil sa sarili niyang kasalanan. Ginugol ni Jesus ang 3 araw sa libingan dahil sa ating kasalanan. Iyon ang kinakailangan upang iligtas ang nawaglit. Ang 3 araw bang ito'y literal na 72 oras? Si Jesus ay namatay hapon ng Biyernes, kulang ng 24 na oras. Muling nabuhay siya linggo ng umaga, kulang din ng 24 na oras. Kaya hindi 72 oras ang 3 araw niya sa libingan. Bakit 3 araw ang sinasabi rito? Dahil ang paraan ng pagkwenta ng Mahudyo ay ang tinatawag na inclusive reckoning o ibinibilang na pagtutuos. Anumang bahagi ng isang araw ay itinuturing na isang araw sa kwentahan. Isang umaayaw na propeta. Mula sa isang pananaw ng tao, madaling maunawaan ito. Nagpapatakbo ang mga Asiryano ng isang mabagsik na rehimen. Ang mga nakapinta sa Asiryanong pader ay punong-puno ng mga tagpo ng hindi karaniwang kalupitan. Pinapatay ang mga nalupig na tao sa pamagitan ng malulupit na paraang maiisip. Sino ang nanaising harapin ang pagkakataong mangaral ng pagsisisi sa kanilang punong lungsod? Isang hamon sa Ninibe sa huling araw. May isang mahalagang sandali na maaaring nakaturong pasulong sa nalalabing kilusan sa huling araw. Nang tinanong ni si Jonas kung sino siya, tumugon siya, "Ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Isang pahayag tulad ng mensahe ng unang anghel. Nakita yan sa Apokalipsis 14:7. Tunay nga, ang pagdiriin niya sa Panginoon bilang ang isa na gumawa ng dagat at tuyong lupain ay siyempre nakaturo sa kanya bilang ang lumikha. Itong katotohanan ay pundasyonal sa kung bakit dapat nating sasambahin siya at ang pagsamba ay sentro sa mga pangyayari sa huling araw. Tayo rin ay inuutusang ipangaral ang isang posibleng hindi popular na mensahe sa espiritual na Babylonia. Upang sabihin, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, Apokalipsis 18:4, ay upang sabihin sa sanlibutan na dapat silang magsisi. Isang mensahe na halos laging pumupukaw ng isang negatibong tugon mula sa maraming tao. Kahit kapag naihatid sa posibleng
pinakamabait na paraan. Sino sa atin na nang sumasaksi ay hindi nakatanggap ng negatibo o kahit pa paggalit na mga tugon? Ito'y bahagi lang ng trabaho. Gaano karami ang kay Kunas na masusumpungan mo ang iyong sarili? Paano ka maaaring kumilos lagpas sa maling saloobing ito? Ano yung maling saloobin? Yung may takot, nag-aatubili. Pangalawang pagtatalakay, isang gawain ng pagsisisi. Unas 3:4 hanggang 9. Pansin mo ang ilustrasyon dito. Ang hari ay nakatingin sa isang aso na nakatingin din sa kanya. Pareho silang nakasuot ng sako. Nakikita natin yan sa loob ng ating talatang babasahin. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo. At siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. At ang mga mamamayan ng Ninibe ay sumumpalataya sa Diyos. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninibe, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal. Nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gaya ng nakita natin sa ilustrasyon. Yung hari ay nakasuot ng sako. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninive. Huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man. Huwag silang kakain, ni inom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop. Ah, kaya sa larawan ay yung aso ay nakasuot din ng sako at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sinong hakalang maaring umatras at magbago ang isip ng Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay? Wawasakin ng Ninibe. Si Jonas ay may isang napaka naiibang mensahe para sa mga tao ng Ninive. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lakarin ng layo at siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasa. Parang medyo malinaw. Ang lugar ay tiyak na mapapahamak. Matapos ang lahat, hindi ba yon ang isang tuwirang salita mula sa isang propeta ng Panginoon? At siyempre, tuwirang salita rin mula sa Panginoon. Gayunman, ano ang nangyari sa Ninive? Naiwasan ang kapahamakan ng Ninive. Nagsisi ang buong lungsod at naipropesiyang kapahamakan ay naiwasan kahiman sa isang panahon. Sabi sa Prophets and Kings, naiwasan ang kanilang kapahamakan. Ang Diyos ng Israel ay nadakila at naparangalan sa buong daigdig ng pagano at iginalang ang kanyang batas. Hindi hanggang maraming taon pagkatapos ay nahulog ang Ninive sa isang biktima sa nakapalibot sa mga bansa dahil sa pagkalimot sa Diyos at dahil sa mayabang na pagmamataas. So, nakaligtas sila doon sa bantang pagwasak, pero dahil sa nakalimutan nila ang Diyos na nagligtas sa kanila, ay
nakarating din ulit sila doon. Makakaasa ba tayo ng ganito sa huling mga araw kasama ang pangwakas na mensahe sa nagkasalang sanlibutan? Oo at hindi. May maraming tao ang kikinggan ng panawagan. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Apokalipsis 18:4. Maninindigan ang mga tao at sa pagsuway sa halimaw, tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Apokalipsis 14:12. Ang mga taong ito, gaya ng nasa Ninibe, ay maililigtas sa paghatol na babagsak sa nawaglit, isang propesiyang may kondisyon. May mga propesiya gaya ng inanunsyo ng Diyos na wawasakin ng Ninibe ay may kondisyon. Sinasabi sa Jeremias 18:7 hanggang 10, kapag ka sinabi ko na ang isang bansa o kaharian ay babagsak at mawawasak, at ang bansa o kahariang yun ay tumigil sa paggawa ng masama, hindi ko na itutuloy ang balak kung pagwasak sa kanila. So, conditional yan. Isa pa, sa talatang 9, at kapag sinabi ko naman na muling babangon at itatayo ang isang bansa o kaharian, at ang bansa o kaharian yon ay gumawa ng masama at hindi sumunod sa akin, hindi ko na itutuloy ang balak kong paggawa ng mabuti sa kanila. Dalawang beses na pinakita, inilarawan ang kondisyonal na propesiya. Ang mga mesyanikong propesiya ng una at pangalawang pagparito ni Kristo, ang marka ng halimaw, ang pagbubuhos ng mga salot, pag-uusig sa wakas ng panahon, ang mga ito'y walang kondisyon. Talagang mangyayari sila kahit na ano gawin ng mga tao. Ang mga pagpiling gagawin ng tao ay magpapasya kung kaninong panig naroon sila, samantalang inilalahad ang mga pangyayari. Anong mga pagpili ang ginagawa mo ngayon na makatutulong na malaman ang mga pagpiling gagawin mo kapag ang isyu ng pagsamba sa Diyos o ang larawan ay sasapit sa sanlibutan? Ibig sabihin, kung ano ang mga kinikilos mo ngayon, ganon din ang ikikilos mo pagdating ng araw na masusubukan ng iyong panampalataya. Kaya mahalaga ang kilos ngayon, kilos na may tunay na panampalataya siyempre. Pangalawang pagkakahati, ang pagbagsak ng Babylonia, at ang unang tatalakayin ay ang piging ni Belshazzar. Daniel 5:22-23. At ikaw na kanyang anak o Belshazzar, si Daniel ang nagsasalita dito, kausap niya ang Haring Belshazzar. O Belshazzar, hindi mo pinag hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo. At ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae ay nagsiinom ng alak sa mga iyon. At yung pinuri ang mga Diyos at ang mga Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad, hindi mo niwalhati. Ang kahalili ni Nebukadnezar.
Pagkatapos napakumbaba ang lungsod ng Ninive, ito ay ng taong 612 bago kay Kristo sa pamagitan ng isang pagsasanib ng army na kabilang ang dalawang Medes at Babylonia, pinangunahan ng ama ni Nebuchadnezzar, si Nabopolassar yon. Ang lungsod ng Babylonia ay nakaranas ng pagbabagong buhay, ang katulad ng hindi pa nakita ng lungsod mula sa mga araw ni Hammurabi, ang kanilang dakilang tagapagbigay ng kautusan. Sa ilalim ni Nebuchadnezzar, na ngayon ay malaya na mula sa mga problema ng pagsalakay ng Assyria, ang lungsod ng Babylonia ay lumago sa yaman at impluensya hanggang sa punto na ang mga karatig na mabansa ay walang magawa kundi masama ang loob na kilalanin ang kanyang pangingibabaw. Siya'y reyna ng daigdig. Ang mga bansang nagnanais upang umunlad ay nagdeklara ng kanilang katapatan sa kanya. Samantala, sa abot ng maaaring masasabi natin, namatay si Nebuchadnezzar bilang isang mananampalataya, nagpapahayag na ang Diyos ni Daniel ay tunay ngang ang marapat na hari ng lahat na mga bansa. Sabi sa Daniel 4:34 hanggang 37, ito ang sinabi ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng 7 taon, ako, si Nebuchadnezzar, ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matinukong pag-iisip. Nawala kasi ang ah, pag-iisip niya at parang naging kumilos siya na parang hayop. Ngunit ang sabi rito ay bumalik ang kanyang pag-iisip. Kaya pinuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakadlang sa kanya. Nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din niya sa akin ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at mga tagapayo, at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Kaya ngayon, pinupuri ko at pinaparangalan ng hari ng langit dahil matwid at tama ang lahat niyang ginawa at ibinabagsak niya ang mga mapagmataas. Nangyari kasi sa kanya yun. So ito ang kanyang huling pahayag bago siya pumanaw. Kaya nga mula dito ay sinasabing siya ay mananampalataya ng Diyos. Ang susunod na salaysay na ibibigay ni Daniel ay ang kanyang kahalili, ang Vice Regente Belshazzar. Ano ba ang rehente? Ito ay isang hinirang upang pangasiwaan ang isang bansa dahil ang monarko o ay ang hari ay isang bata. Nakita natin sa Matandang Tipan ang ang naging hari ng Israel ay bata, kaya merong rehente habang siya ay uh, hinihintay na dumating sa tamang gulang upang makapaghari. O wala ang hari, kaya merong rehente. O walang kakayahan, katulad ng nangyari kay Nebuchadnezzar na wala ang kanyang isip. Ang vice-regente ay
isang ah, isang kahalili ng isang rehente. Ang halimbawa niyan ay si Jose ng Ehipto. Ang kasalanan ni Belshazzar. Marami ang marahil ang pinakamalungkot na at pinakakawawang bahagi ng salaysay na ito'y masusumpungan sa Daniel 5:22. Matapos ang pagsasalaysay sa hari, ang pagbagsak at pagkatapos ng pagsasauli ni Nebuchadnezzar, sinabi ni Daniel sa kanya, ito ay kay Belshazzar, ngunit ikaw na kanya anak, o Belshazzar, ay hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagamat iyong nalaman ng lahat ng ito, ibig sabihin, bagamat meron siyang oportunidad upang malaman ang katotohanan, bagaman maaari pa ngang nasaksihan niya mismo ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Pinili niyang baliwalain ang mga pangyayaring ito at sa halip pinasimulan ang katulad na daan na nagdala sa kanyang hinalinhan ng maraming problema. Gaya ng ginawa ni Nebuchadnezzar sa pamagitan ng ginintuang ribulto, payagang sinalungat ni Belshazzar kung ano ang nakikinita ng Diyos ni Daniel sa paggamit ng mga sisidlan ng templo sa paraang lapastangan. Malamang ay kanyang binibigyang diin ang katotohanang nalupig ng Babylonia ang mga Hudyo at ngayon nasa kamay ang mga banal na kasangkapan ng kanilang Diyos. Sa ibang salita, meron pa silang pangingibabaw dito sa Diyos na nagtadhana ng kanilang pagkamatay. Iyon ang kahulugan ng ginawa ni Belshazzar na kinuha ang mga kasangkapan ng templo na sinamsam nila at ginamit sa kanilang inuman ng alak. Parang ngang sinasabi nila kahit na ang inyong Diyos ay uh, mas mababa sa amin dahilan sa ginawang ito. Ang leksyon para sa atin, ito'y talagang isang kilos ng lubos na pagsalangsa. Kahit na si Belshazzar ay may sapat na kabatiran upang malaman ng katotohanan, ang problema sa halip ay ang kanyang puso. Sa huling mga araw, samantalang ang pangwakas na krisis ay bumigay sa mundo, ang tao ay mabibigyan din naman ng oportunidad upang malaman ang katotohanan. Ang magpapasya ng kanilang pagpili, gaya ni Belshazzar, ay ang kanilang mga puso. Kaya napakahalaga ang sinasabi sa Kawikaan 23:26. Ang sabi roon, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Pangalawang pagtatalakay, ang pagtuyo ng Euphrates. Kalipsis 16:12. Ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ito yung nangyari sa Babylonia nang dumating si Ciro. Ang lakas at kahinaan ng Babylonia. Ang isa sa mga lakas ng Babylonia ay ang paraan na ang ilog Euphrates ay dumadaloy sa ilalim ng mga pader nito. Nagbibigay sa lungsod ng walang patid na panustos ng tubig. Lumalabas ding ito'y kahinaan nito. Nitocris, isang sinaunang reyna ng Babylonia, ay lumikha ng mga gawaing lupa sa tabi ng ilog upang isulong ito bilang daang palunsod. Inilihis niya ang ilog
sa isang lawa upang pahintulutan ang mga tauhan na komportableng magtrabaho. Natanto ni Ciro na magagawa niya ang katulad, sapat na patuyuin ang Euphrates upang komportableng makapagmarcha ang kanyang mga sundalo sa ilalim ng pader. Kapag dakang nasa loob na ng pader ng lungsod, nasumpungan niya ang mga pananggalang na pader na sinusundan ng ilog na tumatago sa lungsod ay walang bantay. Bakit hindi nabantayan? Makikita natin ang dahilan. At bumagsak ang lungsod sa nag-iisang gabi. Ang pagbagsak isang babala sa katapusan ng panahon. Sa pagpapaliwanag kung paano nabatid ang mga tanda ng panahon, binabalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay na hindi ginawa ng mga sundalo ng Babylonia. Gaya ng pagbagsak ng Babylonia, ang biglang pagpapakita ni Kristo ay gugulat sa modernong Babylonia. Hindi kinakailangang maging ganito. Nabigyan tayo ng sapat na ebidensya sa isang katerbang detalyadong propesiya. Hindi magugulat ang sanlibutan dahil lamang ito'y ignorante sa mga itinatadhana ng Diyos. Ito'y masusurpresa dahil pinili nitong hindi maniwala sa sinabi ng Diyos na mangyayari. Sinasabi ng Apokalipsis 16:15, narito ako'y dumarating na katulad ng isang magnanakaw. Pinagpala ang mga tiling gising sa pagbabantay at nag-iingat ng kanilang mga damit. Sa ganitong paraan, siya ay hindi maglalakad na hubad at hindi makikita ng mga tao ang kanyang kahihiyan. Kahit na sa gitna ng mga babala sa wakas ng panahon, anong mensahe ng Ebanghelyo ay masusumpungan dito? Anong kahulugan ng hindi maglakad na hubad? Siyempre ito ay uh, spiritual kahubaran kasi wala ang damit ng katwiran ni Kristo. At ito ang katunayan na hindi sila handa sa pagdating ng Panginoon kung paano hindi handa ang mga sundalo, hindi nagbabantay. Ang dahilan ay ito'y panahon ng piyesta na uh, balikan natin nung nag-uusap si Daniel at ang hari na kapanahon ng kapistahan yan, kaya nga nagiinuman. At pati mga sundalo ay uh, nagulat. Pangatlong paghahati, ang pagbangon ni Ciro. Si Ciro ang pinahiran. 2 Cronica 36:23. Ganito ang sinabi ni Ciro na hari ng Persia. Lahat ng kaharian sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon. Ang Diyos ng langit, kanyang inatasan ako na ipatayo ni siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos, hayaan siyang umahon. Ang katapusan ng pagkakabihag ng Israel. Nang sinibak ni Ciro ang lungsod ng Babylonia, ang mga taon ng pagkakabihag para sa bayan ng Diyos ay tapos na. At ang mga taga-Persya ay pinahintulutan ng mga Hudyo upang bumalik sa lupang pangako
at muling itatayo ang templo. Sa ilalim ni Ciro, ang imperyo ng Persia ay ang naging pinakamalaki sa kasaysayan. Gaya ng kaugalian ng mga ng taga-Persia, tinawag pa nga si Ciro na ang dakilang hari o hari ng mga hari. Inaanino ang ikalawang pagparito ni Kristo. Inaanino ni Ciro ang mangyayari kapag bumalik si Kristo para sa kanyang iglesia. Siya ang hari na darating mula sa silangan na makikipagdigma laban sa Babylonia at magpapalaya sa bayan ng Diyos na sa wakas upang makabalik sa lupang pangako. Ito ang dahilan kung bakit tinukoy ng Diyos si Ciro bilang ang kanyang pinahiran. Isaiah 45:1. Ang kanyang kampanya laban sa Babylonia ay isang tipo rin ng ikalawang pagparito ni Kristo. Isang antitipo ni Kristo. Ang orihinal na pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Lumang Tipan ay nabago sa ating kapanahunan upang matapos sa Malakias. Subalit sa orihinal, dito nagtatapos ang Lumang Tipan. Dito sa deklarasyon mula kay Ciro, ang susunod na kabanata sa kanon ng kasulatan ay magiging Mateo, ang antitipikal na Ciro. Yun, dapat sana gaya ng orihinal ay matatapos ang lumang tipan kay Ciro at magpapasimula naman ng bagong tipan kay Kristo na ang tipikal na Ciro. Ngunit hindi ganoon ang nangyari dahilan sa ang huling aklat ay ang Malakias. Magsasalagawa si Ciro ng muling pagtatayo ng pakalupang templo. Pasisimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa makalangit na santuaryo na hahantong sa kanyang pagbabalik at ang ating paglaya. Si Ciro, siyempre, ay hindi isang sakdal na representasyon ni Kristo. Walang tipo ang linya ng buong sakdal sa antitipo. At dapat tayong mag-ingat na huwag masyadong pakahulugan ang bawat munting detalye. Gayunman, siya'y malawakang gumanap bilang isang tipo ng tagapagligtas. Gaanong kaakit-akit na gumamit ang Diyos ng isang paganong hari sa gayong isang kitang-kitang paraan upang gawin ang kanyang kalooban. So, dalawang hari ito, parehong pagano. Ngunit, nagamit ng Panginoon si Nebuchadnezzar. Sa una ay tumanggi, lumaban sa Diyos ng langit. Ngunit sa wakas ay nasumpungang sumasaksi para sa Diyos ng langit. At dito naman, si Ciro, kaya siya tinawag na pinahiran, the anointed, ay sumunod sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Huling salita. Prophets and Kings. Bawat bansa ay pinahintulutan upang sakupin ang lugar nito sa lupa, upang malaman kung tutuparin ito ang mga layunin ng tagamasid at ang banal. Bawat isa ay magkakaroon ng kanyang panahon ng pagsubok. Bawat isa ay nabigo. Kumupas ang kaluwalhatian. Pumanaw ang kapangyarihan. Samantalang tinatanggap ng mga bansa ang mga prinsipyo ng Diyos at dito sa pagtanggi ay naging dahilan ng kanilang pagkawasak. Gayunman isang banal, nagpapawalang bisang layunin ay malinaw na nagpapakitang gumagawa sa buong kapanahunan. Ang Diyos ay talagang pirming nakakontrol. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo.
Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang banal ng Diyos, dalangin kong ikaw ay isang pinahiran na ginagawa ang dinisenyo ng lumikha para sa iyong gawain. Sa gayon ay nagdadala ng karangalan at kalwalatian sa kanyang pangalan. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.